Marco, hindi ko na kaya. Naluluhan na saad ni Faith sa harap ng kanyang asawa. Marahang hinawakan ni Marco si Faith. Mahal, pagpasensyahan mo na si Mama. Matanda na siya. Siguro naging mainitin lang talaga ang ulo dahil nagka-problema sa kumpanya kanina. Hindi niya sinasadyang pagsalitaan ka ng ganun. Napakagat ng labi si Faith at tinalikuran ng asawa saka pumasok sa banyo. Doon siya mas napahagulgol. Halos araw-araw na lamang ganito. Araw-araw na lamang siyang nagtitiis sa mga panlalait ng kanyang biyanan. Malupit si Doña Emilia kay Faith kahit noong magkasintahan pa lamang sila ni Marco. Natakot si Faith sa magiging takbo ng pag-iibigan nila ngunit pinangakuan siya ni Marco at mahal niya si Marco. Kaya kahit ilang beses siyang panagsalitaan ni Doña Emilia ay pinagwalang bahala niya ito. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na si Faith sa banyo at tumiretso sa walk-in closet nilang mag-asawa. Sumunod naman kaagad sa kanya si Marco at niyakap siya mula sa likuran. Mahal, I'm sorry. Malambing na sambit ni Marco. Bumuntong hininga si Faith. Kabisado na niya ang kanyang asawa. Bawat away nila ng biyanan niya ay ang asawa niya ang nanghihingi ng tawad sa kanya. Hinawakan ni Faith ang kamay ni Marco na nasa bewang niya. Sige, ayos na ako. Pasensya ka na talaga, mahal. Pangako, pagsasabihan ko sila, hindi na mauulit. Mainit lang talaga ang ulo ni Mama dahil nagkagulo sa kumpanya. Paliwanag ni Marco. Tumango lang si Faith at dahan-dahang umalis sa bisig ng asawa niya. 1 taon pa lang silang kasal ni Marco pero nararamdaman niyang tila pagod na siya. Tila hindi ito ang pinangarap niya para sa kanilang kinabukasan. Sa isip-isip niya, masyado ba siyang nangarap? Mabuti naman at bumaba ka na. Akala ko magpapahatid ka na naman ng pagkain sa itaas. Nako, napakatamad nitong maging asawa mo, Marco. Bungad ni Doña Emilia, ang biyanan ni Faith. Pwede ba? Nasa harap po tayo ng pagkainan. Pagsusuway naman ni Marco sa kanyang ina. Aba, nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ano, tutunganga ka na lang ba dyan, Faith? Masamang paghintayin ng pagkain, Diyos ko. Wala ka talagang... Hindi na natapos pang sinasabi ni Doña Emilia nang sumabat si Don Castro, ang amay ni Marco. Enough, Emilia. Mahiya ka naman sa sinasabi mo. Asawa yan ang anak mo. Kung makapagsalita ka parang wala kang respeto. Kahit respetuhin mo na lang ang pagkain na nasa harap natin. Umupo ka na. Maautoridad na pahayag ni Don Castro kay Doña Emilia. Saka bumaling kay Faith. Wala sa sariling umupo si Faith. Gusto niyang magwala, magalit, at sumigaw ngunit hindi niya magawa dahil pakiramdam niya wala siyang kapangyarihan upang gawin yun. Ngunit sa parehong oras ay gusto niya na lamang manahimik dahil tila nasanay na ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon. Mahal, malambing na tawag ni Marco kay Faith habang hinahalik-halika ng leeg ng asawa. Nakahiga sila ngayon sa kama at nasa ibabaw niya si Marco. Ang ganitong pormahan ay normal na sa mag-asawa. Please, mag-usap tayo. Hinalikan ni Marco si Faith. Nakaagad naman sinuklian ni Faith ng madamdaming paghalik. Napangiti si Marco sa kanyang loob-looban. Alam niyang malaki na ang kanyang pagkukulang sa kanyang asawa. Unti-unting bumaba ang mga halik ni Marco sa pangatleeg ni Faith. Gustong-gusto niyang bumawi sa mga pagkakataong wala na siya sa tabi ng kanyang asawa dahil sa trabaho. Co-CEO pa lamang si Marco sa fuel company nila dahil hindi pa buong ipinagkatiwala ni Don Castro ang kumpanya sa kanya dahil kailangan pa niya ng experience. Akmang huhubarin na ni Marco ang damit pang itaas ni Faith nang bigla siyang marahan na itinulak ni Faith. Pwedeng wag mo na ngayon? Napagod ako kanina. Gusto ko sanang magpahinga. Malamig na saad ni Faith. Napawi naman ang mga ngiti sa labi ni Faith nang pagka-uwi nila sa mansyon ay may babaeng yumakap at humalik sa pisngi
ng kanyang asawa. Oh my gosh, Marco! Sobrang tagal na nating hindi nagkita. How are you? Masayang saad ng babae. Sarah, bulalas ni Marco sa gulat. Magsasalita sana si Faith nang biglang nagsalita si Doña Emilia. Oh, nakabalik na pala kayo. Kanina ka pa hinihintay ni Sarah, Marco. Nang nalaman kong may kailangan palang gawin si Sarah dito sa Pilipinas ay ako na mismo ang nagalok sa kanya na dito na lang tumira muna sa bahay. Matamis na ngumiti ang Donya. Hinawakan ni Doña Emilia ang balikat ni Sarah. May pinagsamahan naman kayo. After all, kayo naman talaga dapat ang ikakasal. Okay lang naman yun, di ba, Faith? I mean, ang kasunduan nilang pagpapakasal ay nangyari bago kayo nagkakilala. Kahit naging parang magkasintahan sila noon pero pass is pass, right? Tila sarcastic na saad pa ni Doña Emilia. Dahil sa tanong na yon, ay nabaling kay Faith ang lahat ng atensyon. Personal assistant mo ba siya, Marco? May halong panghusga pa sa boses ni Sarah. Humalakak naman si Doña Emilia na akala mo ay may sinabing nakakatawa si Sarah. Napakagat na lamang ng labi si Faith at napaiwas ng tingin. Hindi. Mariin naman na saad ni Marco. Nang nagsasalita na si Faith. Mauna na po ako. Buong lakas na saad ni Faith at umalis. Diretso lang ang kanyang mga lakad at hindi na niya nilingon pa si Marco. Kahit ilang beses na siyang tinawag ni Marco. Inilak ni Faith ang pinto ng kanilang kwarto at napasalampak sa kama at doon nagsilabasan ng mga luha sa kanya na kanina pa pinipigilan. Masakit ang kanyang mga naririnig. Kahit alam naman niya na may ka-arranged marriage dati si Marco. Pero ang sakit pala kapag siya na mismong nakarinig. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya ng ganito. Tama naman si Doña Emilia. Past is past. Parang ang sakit. Parang naiinsulto ko, parang ang babaw-babaw ko. Sabi ni Faith sa sarili at napaluhan na lamang. Mahal, okay lang. Ako ang asawa mo at may tiwala ko sa'yo. Gumiti si Faith. Kasalukuyang inaayos na Faith ang necktie ni Marco dahil papasok na ito ng opisina samantalang si Marco naman nakayakap sa bewang ng asawa. Pero mahal, ayoko naman na hindi ka maging komportable. Pwede ko naman pakiusapan si Sarah. You know, wife, ang nararamdaman mo, ang iniisip ko. Ayaw na ayaw kong umiiyak ka dahil lang sa walang kwentang dahilan. Sad pa ni Marco. Napangiti si Faith at hinalikan sa pisngi si Marco. Okay lang, mahal. Hindi ko naman kailangan maging komportable sa kanya. Kailangan ko lang maging sibil. Pagkatapos ng ilang minutong paglalambingan ng mag-asawa, napagdesisyonan na lang bumaba. Naging matiwasay naman ang kanilang agahan dahil sila lamang mag-asawa at si Don Castro ang nasa hapagkainan. Ingat ka, dadaan ako mamaya sa opisina mo para dalhan ka ng lunch, okay? Sad pa ni Faith. Napangiti si Marco at hinalikan ng noo ni Faith. Noted po, Mrs. Rosales. Sad pa nito. Hinalikan muli ni Marco ang labi ni Faith bago tuluyang umalis habang si Faith ay nakangiting kumaway sa papalayong sasakyan ng asawa dahil alam niyang nakatingin pa rin sa side mirror si Marco. Pagkatapos ni Faith sa mansyon, dumiretso kaagad siya sa kusina. Magandang umaga, Ma'am Faith. Bati ng katulong at ng dalawang chef. Nakaramdam tuloy ng hiya si Faith. Naku po, halos magdadalawang taon na po kaming kasal ni Marco. Kaya itigil niyo na po ang pagtawag sa akin ng ma'am. Okay lang po yung Faith. Ako lang naman po to. Natawa si Lola Hana, ang pinakamatandang katulong. Naku iha, pasensya ka na talaga, nasanay na kami dahil kay Doña Emilia. Siya nga pala, ano ang pasya mo dito? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang matamis? Umiling si Faith. Nako, hindi na po. Katatapos ko lang po kasing kumain eh. Akala kasi ni Lola na baka gutom ka dahil feeling niya buntis ka, ate. Natatawang pahayag pa ni Celine, ang apo ni Lola Hana. Nararamdaman ni Faith na uminit ang kanyang pisngi. Marami na sa kasambahay dito ang nag-expect na buntis siya. Ngunit sa katunayan hindi talaga siya
Mabubuntis dahil umiinom siya ng pills. Napagkasunduan nilang mag-asawa na hindi muna mag-aanak. Wala ba yung lamaniha? Abay, namimiss ko na ang mag-alaga ng bata. Sad pa ni Lola Hana. Darating po tayo dyan, Lola. Nakangiting sagot ni Faith at lumapit sa dalawang chef na sina Chef Mark and Chef Ashley. Magluluto po sana ako para sa lunch ni Marco eh. Pwede po ba? Hindi naman po kayo magluluto na sa ngayon, 'di ba? Hihiramin ko po sana ang kusina. Sad ni Faith. Okay na okay lang. Pabirong kumindat naman si Chef Ashley. The kitchen is yours. Kakain din muna kami ng agahan. Saad ni Chef Mark bago bumaling kay Chef Ashley. Hoy, kain na tayo. Napailing si Faith nang nagbabangayan na naman ang dalawang chef. Sa kalagitnaan ng kanyang pagluluto, napansin niyang natahimik sa paligid. May pumalakpak kaya napaangat ng tingin si Faith at nakitang si Sarah to. Bagay na bagay sa'yo, maging kusinera. Pahalakak pa na saad ni Sarah. Ma'am, magandang umaga po. Bati na lamang ni Lola Hana, ang matandang katulong. Good morning. Pwede bang umalis muna kayong lahat? Yung kami lang sana ni Faith dalawa dahil may pag-uusapan kami. Maarteng tugon pa ni Sarah kay Lola Hana. Napatingin si Lola Hana kay Faith. Tila nang hihingi ng permiso. Tumango si Faith bilang tugon. Sige na po, iwan niyo na po muna kami at magpahinga na po muna kayo. Saad ni Faith, kaya nagsilabasan ang lahat. I get it. Maganda ka naman, pero mas maganda ako. Panimula pa ni Sarah at dahan-dahang naglakad palapit kay Faith. Hindi ko talaga alam kung anong nakita sa'yo ni Marco. You're a low-class girl. Kung ipagtabi ka sa kanya, parang katulong ka niya. Kaya nga napagkamalan kitang PA niya eh. Hindi nagsalita si Faith at nagpatuloy lang sa pagluluto. Alam mo, marami na kaming napagdaanan ni Marco. Naging magkasintahan kami nung nasa arranged marriage kaming dalawa dati. Hindi natapos ang sinasabi ni Sarah nang magsalita si Faith. Yun na nga yun eh. Dati. Dati lang yun. Kung ano man ang meron kayo noon, dati yun. Past tense. Palaban na tinitigan ni Faith si Sarah. Ako na ang kasalukuyan niya. Ngayon. Ako ang asawa niya. Ex ka lang. Natigilan si Sarah ngunit kalaunan. Humalakhak ito. Wow naman. Pumalakpak si Sarah. Misis ang asawa. Naagaw. Ngumiti si Faith. Sige lang. Hindi ako matatakot sa mga salita mo, Sarah. Malumani na saad ni Faith. Galit na ibinagsak ni Sarah ang kamay niya sa kitchen counter. Just watch. Aagawin ko sa iyo si Marco dahil una pa lang pinangako niya na sa akin. Ang kasal na dapat sa akin. Naging paepal ka lang talaga. Padubog na umalis si Sarah at naiwan si Faith na nakatulala. Samantala, Love, nasan ka na? Malambing na tanong ni Marco sa kabilang linya. Naka-loudspeaker ang telepono ni Faith. Kaya naririnig ito ni Manong Chris, ang driver. Malapit na po, bakit nagugutom ka na ba? Tanong pa ni Faith. Hindi, namimiss na kita. Kailangan ko ng yakap mo eh. Sagot ni Marco. Parehong natawa sila Manong Chris at Faith. Nako ma'am, pakisabi kay sir mga 3 minuto na lang po makakarating na tayo. Baka sa susunod, bibili na siya ng sasakyan na lumilipad para iwas traffic. Pabirong saad pa ni Manong Chris na narinig naman ni Marco. Salamat sa ideya Manong. Maghahanap talaga ako ng ganyang sasakyan. Saad pa ni Marco. Napairap si Faith sa pagsabay ni Marco. Puro ka talaga kalokohan. Maghintay ka lang dyan kamahalan, darating na ako. Saad ni Faith at in-off na nga ang loudspeaker saka nilapit sa tengang telepono. Opo misis, I love you. Paglalambing pa ni Marco. Napagat ng labi si Faith. I love you too. Pagkapasok ni Faith sa loob ng office ni Marco, nagulat siya nang makita si Sarah sa loob. Ngunit hindi pa siya napapansin ng dalawa dahil hindi pa niya gaanong nabubuksan ang pinto. Come on Marco, alam kong ginawa mo lang ang panakit butas, yang si Faith. Alam kong pinakasalan mo lang siya dahil naging bitter ka, dahil mas inuna ko ang pagiging model kesa sa'yo.
Sigaw pa ni Sarah. Nahihibang ka na, Sarah. Pulalas naman ni Marco. Matagal na tayong tapos. Mahal ko si Faith. Kaya ako siya pinakasalan. Hindi para gawing panakip butas. Yan ang tandaan mo. Saad naman ni Marco. Kaya respetuhin mo naman ang sarili mo. At saka kami. Galit na saad ni Marco. Wala akong pakialam. Ano pa kasing nakita mo sa kanya? Hindi naman siya kagandahan. Walang natapos sa buhay. Walang trabaho. In short, talunan. Baka naman ginayuma ka niya. Kasi hindi naman ganyan ang type mo. Ang gusto mo sa babae maganda. Matalino at may tinapos sa buhay. Lumapit si Sarah kay Marco. Kaya nga ako nagsikap sa pagiging model, diba? Para sa'yo. Hindi na malaya ni Faith na nagsilabasa na pala ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya kaya pang marinig ang pag-uusap nila, kaya umalis siya at pumunta sa pinakamalapit na comfort room. Ilang minuto niyang pinakalma ang sarili bago bumalik sa opisina ni Marco na para bang walang nangyari. Sumilay ang masayang ngiti sa labi ni Marco at niyakap ang asawa, sabay halik sa labi. I miss you po, Mrs. Paglalambing pa nga ni Marco. Akala ko ba, 3 minuto lang kayo, sumobra ka na ata ng 10 minuto. Hinaplos ni Faith ang buhok ni Marco. Pasensya ka na, mahal. May dinaanan lang ako saglit. Saad niya tumiwalay sa yakap. Sumapit ang gabi at matiwasay na nakatulog ang mag-asawa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog ay nagising si Faith. Kumunot ang kanyang noo nang nakitang wala si Marco sa kama. Bumangon siya at hinanap ang asawa. Naabutan niya ito sa may kusina. Nakayapos ang mga braso sa bewang ni Sarah. Lalapitan na sana yon ni Faith nang biglang may humawak sa kanyang balikat at bumulong sa kanyang tenga. Pagmasdan mo ng mabuti. Kung gaano kaganda, tignan ang anak ko kasama ang babaeng may naabot sa buhay. Si Sarah ang karapat-dapat sa anak ko, Faith. Si Sarah, nakapagtapos. Model, may negosyo, ikaw. Anong kaya mo? Mahina pang tumawa si Doña Emilia. Walang-wala ka kumpara kay Sarah. Alam mo ang swerte mo talaga dahil binihisan ka ng anak ko at pinagmukhang tao. Masyado kang pabigat. Kahit ngayon ay umaasa ka sa anak ko. Ano pa nga ba? Wala ka namang pinag-aralan kaya hindi mo kayang magtrabaho. Humigpit ang pagkakahawak ni Doña Emilia sa braso ni Faith. Mahinang napahikbi si Faith. Tama na po. Malademonyong humalakhak pa nga ang Donya. Huwag mo akong tawaging Mama Iha. Wala akong daughter-in-law na basura. Napapikit si Faith at pinagmasdan muli si Sarah at saka si Marco. Umamba ng halik si Sarah kay Marco pero malakas itong itinulak. Sa parehong oras ay doon din siya nahagip ng mga mata ni Marco. Faith, ano na naman ba to, ma? Lumapit si Marco at itinulak si Doña Emilia. Tinutulungan lang kita. Natahakin ang tamang landas, Marco. Nahihibang ka na. Hindi siya nararapat sa'yo. Galit na sagot ni Doña Emilia. Napasabunot sa buhok si Faith at itinahak ang daan palabas ng mansyon. Kahit umuulan, lumabas pa rin si Faith. Kaagad na hinabol ni Marco ang asawa at ikinulong sa bisig. Marco, ayoko na. Pagod na ako. Buong lakas na umalis si Faith sa bisig ni Marco. Mahal, huwag naman ganito, please. Papalisin ko na si Sarah. Aalis tayo sa mansyon. Bahala na ang mga plano natin. Bahala na sa mga gustusin. Basta ang mahalaga, umalis tayo dito. Saad naman ni Marco. Marco, mahal kita. Kahit anong sabihin ng iba, ininda ko. Ganun kita kamahal. Pero Marco, ang sakit palang marinig ng paulit-ulit na hindi ako nararapat sa'yo. Na wala akong kwenta. Ang sakit palang magmahal ng katulad mo na malayo ang estado sa buhay. Siguro nga tama si Doña Emilia. Para akong dumi sa buong pagkatao mo. Humagulgol si Faith. Niyakap siya ni Marco. Ayokong magmahal ng puno ng insecurities, Marco. Ayokong mahalin ka ng may iniindang sakit. Humiwalay sa yakap si Faith at dahan-dahang umatras. Doc Chavez. Napabalik sa sarili si Faith sa kanyang sarili. Sorry Doc Colin.
Ano nga ulit yun? Tanong ni Faith kay Doc Gerald Collin, ang katrabaho niyang doktor na Filipino rin. Sa kasalukuyan. Oo, isa na ngang ganap na doktor ngayon, si Faith. Makalipas ang ilang taon na nagkahiwalay sila ni Marco. Mahinang natawa si Gerald. Ang sinasabi ko, kung sasali ka ba sa medical mission sa Pilipinas next week, alam mo na, libreng uwi rin sa bansang sinilangan natin. Saad pa ni Gerald. Nagtatrabaho kasi ngayon sa ibang bansa si Faith bilang isang doktora. Natigilan si Faith. 10 taon na simula nang iniwan ni Faith ang buhay niya kasama si Marco sa Pilipinas bilang asawa. Ano kasi Dok pag-iisipan ko muna. Nag-aalala lang saad ni Faith. Sige, no problem. Sabay tayong mag-lunch? Pag-aaya ni Doc Gerald. Ngumiti si Faith. Of course. Sagot niya dahil nasanay na rin siya. Pagka-uwi niya sa bahay ay binati siya ng babaeng naka-wheelchair. Welcome home, Iha. How are you? Malambing na tanong ng babae. I'm fine, Mama. Ngumiti si Faith at hinalikan ng pisngi ng kanyang ina. 9 years ago nagkita sila ng ina niya muli. Nagtatrabaho siya bilang janitress sa isang island resort noon. Una, galit na galit siya dahil iniwan siya nito pero kalaunan ay naliwanagan din siya sa desisyon ng kanyang ina. I'm fine. Sa itsura mo mukha kang hindi maayos. Nakakunot noong sabi ng kanyang ina na si Hope Wilson Chavez. Ang ginaho kasi sa labas, nakalimutan kong i-check ang weather forecast kanina. Mahinang natawa si Faith. O siya, magbihis ka na para makapagpahinga ka. Saad ni Hope. Ikaw din ma. Sabi ko naman sa'yo hindi mo kailangang hintayin ako Napabuntong hininga si Faith. Alam mo namang nagte-treatment pa tayo sa patellar tracking disorder mo. May sakit ang ina ni Faith kaya hindi ito makalakad ng maayos. Ang disorder na yun ay isang sakit na na-dislocate ang mga buto sa tuhod. Hinawakan ni Hope ang kamay ng anak. Okay lang ako anak. Andiyan naman si Maricel. Sinasamahan nila ako saka gusto kong hinihintay kita. Ang tigas din talaga ng ulo mo ma. Pabirong saad ni Faith. Oo, nagmana ka nga sa akin Sa sobrang tigas ng ulo mo ay binabaliwala mo na ang puso mo. Dagdag nito. Napakunot ng noo ni Faith. Hanggang kailan may kukulong ang sarili mo sa nakaraan anak? Doon natigilan si Faith. Isang simpleng tanong na kahirap sagutin. Arigato. Pagpapasalamat ni Faith sa wikang Japanese. Ilang taon na siyang nanirahan sa Japan, kaya ay nasanay na at kabisado na niya ang wika nila. Naks naman te, ilang taon lang tayong hindi nagkita, expert ka na sa lengguwahe nila Saad ni Natalie. Bumisita si Natalie sa ibang bansa, sa Japan dahil sa trabaho nito. Siyempre, kung dito ka nakatira dapat masanay ka talaga. Saad naman Faith at napairap. So, may iba tayo. Sasali ka na ba sa medical mission sa Pinas or hindi pa din? Tanong ni Natalie. Malalim na napabuntong hininga si Faith. Yun na nga hindi ko pa sigurado. Parang silang plaka ka naman bes Pagkakataon mo na tong umuwi. Hindi ba? Nagigilty ka na rin sa pag-iwan mo kay Marco? Pagkakataon mo na to para humingi ng tawad at magkaroon ng closure at peace of mind. Pangaral ni Natalie kay Faith. Natalie, ipakakasal na siya kay Sarah. Puno ng sakit na pahayag ni Faith. So? Tumaas ang isang kilay ni Natalie. Hihingi ka lang ng tawad, bes. Hindi mo aagawin si Marco. Kahit sa'yo naman talaga siya. Hindi pa napapawalang bisa ang kasal niyo, hindi ba? Tumango si Faith. Mahal ko siya, pero hindi kaya ng pagmamahal niya ang protektahan ng puso kong nahihirapan sa kamay ng ina niya. Siguro nga panahon na. Hindi ko naman maibabalik ang desisyon ko pero siguro pwede ko pa itong maayos. Saad ni Faith. Maayos, you mean maghahabol ka sa lalaking ikakasal na sa iba? Kunot noong tanong ni Natalie. Hindi. Uuwi lang ako para ipawalang bisa ang kasal namin. 3 years na silang mag-fiancé, di ba?
Paniguradong dahil sa kasal namin, hindi pa sila na ikakasal. Malumari na saad ni Faith. Samantala, Ma, kamusta ka dyan? Umiinom ka po ba ng gamot nyo? Tanong ni Faith sa kanyang ina. Kasalukuyan silang nagvi-video call. Yes po doktora, hindi ko po nakakalimutan. Pabirong sagot naman ng kanyang ina na si Hope. Napailing si Faith. Ate Maricel, kumakain po ba si mama ng maayos? Wala po ba siyang iniindang sakit? Tanong ni Faith sa private nurse ng kanyang ina. Naku iha, walang problema dito. Your mom is recovering. May appointment nga pala kami mamaya kay Doc Don. Follow-up check-up ni Ma'am Hope para na rin makita ni Doc ang progress niya. Sagot naman ni Maricel, may kinangiti ni Faith. Akmang magsasalita pa sana si Faith nang biglang dumating ang nurse. Nahingal na hingal. Doktora, emergency po. Pinapatawag kayo ni Doc Mark. May isinugod po sa emergency room. Hindi na pinatapos pa ni Faith si Nurse Ja at dali-daling tumakbo patungo sa emergency room. Kasunod dito ang sunod-sunod na announcement. Requesting Dr. Faith Rose Chavez, please come to the ER right away. Again, requesting. Hindi na pinakinggan pa ni Faith ang announcement dahil nagpo-focus na lang siya sa pagtakbo. Doc Mark, what's the patient's status? Kagad na tanong ni Faith kay Doc Mark nang makilala niya ang neurologist noong nakaraang linggo. Halos magdadalawang linggo pa lamang siya sa Pilipinas. Katatapos niya lang i-brain scan. The patient is currently having brain hemorrhage. According sa naglalaro lang daw ng chess ang pasyente tapos bigla na lang daw itong namilipit sa sakit. Sagot ni Doc Mark. Kagad lumapit si Faith sa pasyente at natigilan nang makita si Don Castro. Prepare the operating room ASAP. Maautoridad na saad naman ni Faith. Nang biglang, siya ang gumamot sa asawa ko? This is not happening. Nag-hysterical na saad ni Doña Emilia. Ma'am, with all due respect, si Dr. Chavez ay isang mahusay na doktor at si doktora lang din po ang available na neurosurgeon kanina. Mahinahong sagot ni Doc Mark. No, ayoko sa kanya. Refer my husband to another neurosurgeon. Galit na pahayag ni Doña Emilia. Napalingon si Doc Mark kay Faith at walang magawa si Faith kundi ang tumango. Aalis na sana si Faith nang biglang bumukas ang pinto at tiniluwal dito ang pinakamamahal niyang lalaki. Diyos mio iho, buti naman nakapunta ka. Niyakap ni Doña Emilia si Marco at ngayon nakatuon lang ang mga mata kay Faith. Saglit na natigilan si Faith dahil tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi niya matukoy kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Naghahalo ang kanyang emosyon. What happened? Seryoso na lamang na tanong ni Marco. Good morning, Sir Rosales. My neurosurgeon just operated your father. Nagka-brain hemorrhage siya kanina nung isinugod siya sa ospital. We will run some tests. At sa ngayon, ang masasabi ko lang ay nasa stable na kalagayan ng inyong ama. Sagot ni Doc Mark. May neurosurgeon? Natigilan ang lahat sa kakaibang tanong ni Marco. Mabuti na lang at professional si Doc Mark. Yes sir. She is my neurosurgeon. Or in other words, ang aking kasama sa paggagamot sa inyong ama. Tumikim si Faith. Naging professional na lamang siya. Hi! I'm Dr. Faith Rose Chavez. Ako po ang nag-opera sa inyong ama kanina. He's stable for now pero hindi tayo dapat makampante. May rason kung bakit nagka-brain hemorrhage siya. Ang kailangan lang po nating gawin ay dapat mas mag-ingat. Kailangan din po namin ang permiso nyo para kunan ng mga test ang pasyente. Pero kung talagang ninanais na Mrs. Rosales na i-refer sa ibang neurosurgeon si Mr. Rosales ay may irerekomenda naman ako. Dagdag pa ni Faith. Yes, kahit sino basta wag lang ikaw. Matapang na saad pa ni Doña Emilia. Ma'am, sir, hindi naman po sa nanghihimasok sa inyo pero isa sa pinakamagaling na neurosurgeon, si Dr. Chavez. Hindi hamak na nalampasan na niya ang iilang critical na sakit. Para saan pa ang paghahanap ng ibang neurosurgeon kung nasa harapan nyo na? Ang masasabi kong
napakagaling sa larangan ng medisina. Napabuntong hiningan si Faith. Base sa mga salita ni Doc Mark, ay mukhang ito ang nainsulto sa mga salita ni Doña Emilia. Hindi na kailangan. Pagpasensyahan niyo na si Mama. May katandaan na I'm sure she's just worried of her husband. Kung sino ang sa tingin ninyo ang makakatulong sa ama ko, siya na ang kunin niyo. Saad ni Marco sa kabumaling kay Faith. Nakipagsukatan ng tingin si Faith kay Marco. Nasasabik siyang pagmasdan ang mukhang lagi niyang pinagmamasdan dati pero ngayon, tila limitado lamang ang oras niya. Sa huli ay sabay na lumabas ng kwarto sina Faith at Mark. Ang weird naman ang asawa niya. Kilala mo ba sila, Faith? Tanong ni Mark habang naglalakad sila sa hallway. Konektado ako sa kanila dati. Wala sa sariling sagot ni Faith. Mukhang malalim yan ah. Hindi ko natatanungin pa. Inakbayan ni Mark si Faith. Ano, lunch na lang tayo? Paniguradong hindi mo natapos ang pagkain mo kanina. Natawa si Faith. Sige ba, basta libre mo. Wow, libre. Wala ka bang pera, doktora? Pabirong napairap pa si Mark. Oo, baguhan pa kaya ako. Wala pang check ang napupunta sa akin. Nakaising sagot ni Faith. Dating magkaklase sina Faith at Mark. Nung high school, kaya hindi na sila nagkakailangan pa. At hindi na tumuloy si Faith sa medical mission. Kung hindi nag-resign siya sa pinagtatrabahuan niya sa Japan at piniling magtrabaho muna sa Pilipinas. Babalik din siya pagkatapos ng annulment. Doktora Chavez, ha? Halos mapatalon sa gulat si Faith nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Kagad niyang nilingon kung sino ito at nakita niya si Marco. Nakasandal ito sa sariling sasakyan. Napakagat ng labi si Faith dahil hindi man lamang niya napansin na may ibang tao rin pala sa parking lot. Tumuwid ng tayo si Faith. Good evening, Mr. Rosales. Formal na bati niya. Good evening. Bati pabalik naman ni Marco. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang sakit ni Papa. I'm sorry pero napagkasundoan na namin ni Doc Mark na sabay naming sasabihin ang final analysis sa sakit ni Don Castro. At saka, off-duty na po ako, sir. Hindi dapat pinag-uusapan ng tungkol sa tinatrabaho ko sa oras na wala ako sa ospital. My patient's record is confidential. Seryosong pahayag ni Faith. Confidential? Anak ako ng pasyente mo. Angal ni Marco. Tama ka, sir. Pero wala na po tayo sa tamang lugar para pag-usapan ng ganyang bagay. Kalmadong saad ni Faith. Then let's have dinner. Doon natin pag-usapan ng tungkol kay Papa. Walang kautal-utal pa na saad ni Marco habang nakatingin sa mga mata ni Faith. Excuse me? Nauutal na tanong ni Faith dahil sa gulat. Formal dinner, Doktora Chavez. Pag-uulit pa ni Marco. Gusto kong maging handa sa kung anumang sakit ni Papa. Alam kong mag-hysterical na naman si Mama, kaya mas mabuting may handa ko ang aking sarili. Napatango si Faith at bahagyang umiti. Akala niya may iba pang rason sa pag-aaya ni Marco ng dinner. Umasa naman siya. I'm sorry sir pero Doc Mark and I agreed to announce it together. Bukas na bukas po. Lalabas na rin ang ibang mga resulta ni Don Castro at isa rin yon sa hinihintay namin. Ngumiti si Faith. Yun lang po ba? I have to leave. Kailangan ko na magpahinga. Mapaklang natawa si Marco. Gaano ka ba katagal magpahinga, Doc? Tila sarcastic at makahulugang tanong nito. Ano? Nagugulhang tanong ni Faith. Nagulat si Faith nang biglang nagmura si Marco. Napagod ka sa sitwasyon natin noon, di ba? Gaano ka ba katagal? Dapat magpahinga. Marco, bumuntong hininga si Faith. Look, pareho tayong pagod ngayon. Ipagpahinga muna natin to. Bukas pag-uusapan natin ang dapat pag-usapan. Seryosong saad ni Faith dahil desidido na siyang piliin ang tama kaysa sa sariling kagustuhan. Magkikita tayo bukas? Magde-dinner ba tayo? Saan mo gusto? Sunod-sunod pa na tanong ni Marco at humakbang papalapit kay Faith. May surgery ako bukas ang umaga. Mga bandang hapon ang roaming ko sa mga pasyente ko. Pagkatapos na magkita tayo. Seryosong sagot ni Faith. Bahagya pa siyang napakagat ng labi.
Dahil hindi nakakaligtas sa kanyang mga mata ang labi ni Marco. Tila namimiss niyang halikan ang asawa niya. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. "Can I have your number then?" Tumango si Faith at binuksan ang bag, saka kumuha ng calling card, saka inilahad kay Marco. Kunotong tinignan ito ni Marco. "Calling card? Really, Faith? Ano ako? Kasosyo mo?" "Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa papa mo, sir. Technically parang business pa rin po yun." Patay mali siyang sagot ni Faith. Kilalang kilala ni Faith si Marco. Sa galawan at salita nito ay halatang may iba pa itong pinapahiwatig ngunit ayaw niyang umasa. Kasalanan niya kung bakit natapos ang kanilang pagmamahalan. Kahit hindi niya ginusto, kasalanan niya pa rin. Sinisisi ni Faith ang kanyang sarili sa lahat dahil siya ang nang-iwan. Siya ang sumuko. "Ayoko ng calling card mong yan. Ibigay mo sa akin ang personal number mo. Gusto ko yon ang nasa telepono ko. Ayoko maghintay, Faith." Malamig na saad ni Marco. Palihim na napalunok si Faith at inilahad ang kamay. "Akin ang cellphone mo. Ako maglalagay." Walang pagdadalawang isip na binigay ni Marco ang kanyang telepono. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan ng babaeng nagtitipa ng telepono niya. Maraming nagbago sa itsura ni Faith. Mula sa pananamit at marunong na itong mag-makeup ngayon. Ngunit kahit saang banda tignan na nanaig pa rin ang kagandahan nito. Ang kagandahan na parehong kinasusuklaman at namimiss ni Marco. "Here, itetext na lang kita pagkatapos ng trabaho ko, okay?" Sinauli na ni Faith ang telepono saka pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Akmang isasara na ni Faith ang pinto nang biglang nagsalita si Marco. "Faith, we both know hindi lang naman talaga tungkol kay Papa ang pag-uusapan natin bukas, hindi ba?" Diretsahan ng saad ni Marco. Ngumiti si Faith. "Alam ko, hindi ako bobo, Marco. Lalong-lalo ka na. Alam mong araw-araw may update kaming mga doktor. Nagbibigay ng update sa pasyente kung kinakailangan. Kung gusto mong malaman, alam kong kaya mong maghintay." Bahagyang natawa si Faith. "Pero huwag ka mag-alala. Nice din kitang makausap." Tumango si Marco at nag-iwas ng tingin. Napangisi si Faith dahil alam niyang nahihiya ito. Kilalang kilala niya kung paano magpalusot si Marco. May brain tumor si Don Castro. Ang nakakatakot sa sakit niya ay ang pwesto ng tumor. Masyadong delikado. Kaya napagdesisyonan ni Faith at Mark na gumawa muna ng maayos na plano para maiwasan ang posibleng ikamatay ng pasyente. "May appointment po ba kayo, sir, ma'am?" Tanong ng sekretarya ni Marco. Nasa kumpanya si Faith ngayon upang magkausap si Marco pero hindi alam ni Marco na pupunta siya. "I'm sorry, wala eh." Sagot ni Faith at nag-iwas ng tingin. Kakaiba kasi ang titig ng sekretarya sa kanya na para bang iniisip na nahihibang siya o ano. "Ano po bang sadya niyo kay sir?" Magalang na tanong ng sekretarya. May personal kaming pag-uusapan. Pakisabi na lang na ako ang doktor na hinihintay niya." Sagot ni Faith. Napatango ang sekretarya. "Okay po. May I know your name, ma'am?" "Faith Rose Chavez." Ngumiti si Faith. Ngumiti pabalik ang sekretarya at saglit na nagtitipa ng keyboard ng computer saka bumalik kay Faith. "Okay na po, ma'am. Pwede na po kayong pumasok." Masayang balita ng sekretarya. Napangisi si Faith. Pagkapasok ni Faith sa opisina ni Marco, kaagad na tumayo si Marco para sana lapitan siya, ngunit pinigilan siya ni Faith gamit ang kamay. "Umupo ka, Mr. Rosales." Mahinahong saad ni Faith. "Hindi mo ako business partner para formal mong batiin." Umupo naman si Marco at itinuro ang upuan na nasa kanyang harapan. "Have a seat, Faith." Paganyaya niya. Walang paligoy-ligoy na umupo si Faith at inilagay sa lamesa ni Marco ang isang envelope. Kaagad na nagtaka si Marco. "Ano to? Para saan to?" Tanong ni Marco. "Annulment papers." Saad naman ni Faith. Tinignan ni Marco si Faith na ngayon ay seryosong nakikipagsukatan ng tingin sa kanya. "I think alam natin pareho na kung ano man ang meron tayo noon ay matagal nang tapos. You've moved on.
I have moved on. Tapos na. Kaya wala na tayong rason pa para itali ang ating sarili sa isa't isa. Tanging mga papel na lang ang nag-uugnay sa atin. So why not end this, right? Pirmahan mo na lang ang annulment papers at ako nang bahalang masikaso. Kalmadong paliwanag pa ni Faith. Mukha lang kalmado si Faith pero labis na nitong hinahawakan ang hibla ng kanyang skirt dahil sa sobrang emosyon na kanyang nararamdaman. Annulment? Sarkastikong tanong ni Marco. Bakit? Magpapakasal na ba kayo ng Doc Mark na yon? Kumunot ang noo ni Faith. Excuse me? Bakit dinadami mo siya dito? Annulment ang pinag-uusapan natin, Marco. Kaya pwede ba? Huwag kang mangdamay ng iba. May halong inis na saad ni Faith. So nakamove on ka na? Talaga? Ang bilis naman ata. Napapalakhak pa na saad ni Marco. Tila nakaramdam naman ng tinding inis si Faith at sinagot si Marco. Ano bang pinuputok ng butsi mo, Mr. Rosales? Tama naman ako, diba? You have moved on katulad ko. Kaya tama lang na ipawalang bisa na natin ang kasal natin. At hindi kami magpapakasal ni Doc Mark. Baka kayo ni Sarah. Siguro oo. You guys are engaged for what? Ilang taon na ba? Imbes na sagutin ni Marco si Faith, ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha kay Faith. Hindi ko alam na chismosa ka pala, doktora. Ang dami mo naman natang alam. May halong pangasar na saad ni Marco. Inilapat ni Faith ang kanyang dalawang kamay sa dibdib ni Marco. Saka ito itinulak ngunit hindi man lamang ito nakaapekto sa posisyon ni Marco. Lumayo ka. Be professional. Marco, huwag kang ganito umakto dahil ang sagwa tignan. Lalo na't engaged ka sa iba. Hindi alam ni Faith kung bakit pati siya ay nasasaktan sa sarili niyang magsalita. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. May asawa ko, doktora. Napaawang ang labi ni Faith. Oo, alam ko yun. Pinutol ni Marco ang sinasabi ni Faith. Teka, ako bang tinutukoy mo? Nahutal na sagot ni Faith. Dahil hindi na niya kaya pa ang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Napangisi naman si Marco at tumango. Ang talino mo, doktora. Napakagat ng labi si Faith at buong lakas na tinulak si Marco. Asawa mo na lang ako sa papel, hindi sa puso, katawan at isipan. Kaya pwede ba? Huwag na natin itong patagalin pa. Pirmahan mo na ang annulment papers dahil alam kong ayaw mo na rin sa kasal na meron tayo. Alam kong galit ka sa akin. Mariing napapikit si Marco. Hanggang ngayon, may mga bagay talagang hindi nagbabago sa'yo. Napasinghap si Faith. Pwede ba umayos ka? Ayoko ng simpleng annulment, doktora. Natigilan si Faith sa sinabi ni Marco. Gusto kong maging successful ang pagpapagaling ni Papa. Pag napagtagumpayan yon, doon ko na pag-iisipan kung ibibigay ko ang kalayaang gusto mo. Napatulala saglit si Faith sa kondisyon ni Marco. Ano to? Are you blackmailing me? Kabayaran ba to sa pag-iwan ko sa'yo dati? Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. Kung yan ang gusto mong isipin, doktora. It's great to see you. Napangiti si Faith nang makita ang isa sa naging pasyente niya noon. Nasa simbahan siya ngayon, kaya napakagandang timing na nagkita sila muli. Mrs. Morgades, masaya po akong nakita kita muli. Healthier than ever, ha? Nakangiting pahayag pa ni Faith. Nakipagyakapan si Faith kay Mrs. Morgades. Oo nga, Doc. After nawala ng brain tumor ko, naging mas maingat ako sa aking katawan. At heto ngayon, mas naging healthy. Masayang pahayag pa ng ginang. That's good to know. I-maintain mo lang yan, nag-glow ka ngayon. Sabi pa ni Faith. Napahalakhak naman ang ginang. Nako, ito talagang si doktora. Bolera. Pareho silang natawa. O siya, doktora, mauna na po ako magsisimula ng third mass. Sayang, hindi kita nasabayan dahil kakatapos lang din magsimba. No worries. Mag-ingat ka. I wish you well. Matamis na ngumiti si Faith.
Matapos ang maliit na usapan sa kanyang dating pasyente, pumasok na nga sa loob ng simbahan si Faith. Magaan ang kanyang loob tuwing nasa simbahan. Malaki ang utang na loob niya sa Diyos, sa lahat ng gabay at biyaya na binigay nito sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagdarasal ni Faith, ay nagulat siya nang mahagip ng kanyang mata si Marco sa kanyang gilid. "Excuse me?" Mahinang tanong ni Faith kahit gulat pa rin siya. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. "Oh, andito ka pa rin pala. Happy Sunday, Doktora." Napaiwas ng tingin si Faith at palihim na napabuntong hininga. Hindi na lamang siya nakipag-asaran kay Marco dahil nasa simbahan sila. Kaya pagkatapos ng simba, ay parang pinagsakluban ng langit at lupa si Faith dahil kahit saan siya magpunta, ay nahahagip niya si Marco. "Ilan po, ma'am?" Tanong ng nagtitinda ng kandila. "4 po." Matapos magbayad ni Faith, dumiretso na siya sa gilid ng parte ng simbahan upang sindihan ang 4 na kandila. "Ginagaya mo ba ako, Doktora?" Halos mapatalon si Faith nang may nagsalita sa kanyang gilid. "Na naman? Bakit nandito ka?" Tila nawawalan na ng pasensya si Faith. "Bawal ba? Wala namang nakalagay na bawal ako dito ah." Lumingon si Marco sa kaliwa at kanan na tila may hinahanap. Napakagat ng labi si Faith. Sinusubukan talaga siya ng panahon. "Have a great Sunday, Mr. Rosales." Formal na saad pa ni Faith at lumayo kaunti kay Marco. Sinindihan niya ang 4 na kandila saka pumikito pang magdasal. Pagkadilat niya, kasabay ng pagsalita ni Marco. "4 na kandila pa rin? Let me guess. For guidance, protection, good health, and blessings." May mga ibang bagay talaga ang hindi nagbabago sa iyo, Faith. Naalala mo pa pala? Wala sa sariling tanong naman ni Faith habang nakatitig sa mga kandila. "Pagdating sa iyo, wala akong iniisang makalimutan." Madamdaming sagot ni Marco, may kinalingon ni Faith. "Marco." Ngumiti si Marco. Sabay maramdaming sabi, "I miss you." Napasinghap si Faith. "Ano? Bakit? Hindi ba kita pwedeng mamiss?" Sad pa nga nito. Patay mali siya niyang tanong. "Pwede naman siguro." Napaiwas na lamang ng tingin si Faith at hindi malaman ang sasabihin. "Pero sa susunod, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hindi magandang pakinggan, lalo na't engaged ka na sa ibang babae. At ang kinakausap mo, ang soon-to-be ex-wife mo." Humalakak si Marco na tila nakakatawa ang sinabi ni Faith. "Masyado ka atang utoto, Doktora. Parang hindi mo naman ako kilala." Napairap si Faith at nagsimulang maglakad paalis. Kaagad namang sumunod si Marco. "May lakad ka ba ngayon?" Tanong ni Marco habang naglalakad sila. "Excuse me? Close ba kita?" Pagtatari na naman ni Faith. Napangisi si Marco at hinapit ang bewang ni Faith. "Close na ba to?" Napaawang ang mga labi ni Faith at saglit na tigilan. Nang nakabalik sa sarili, kaagad din niyang tinulak si Marco na sobrang lapit ng mukha at katawan sa kanya. "Pwede ba, Marco? Huwag kang ganyan. Nasa simbahan tayo at baka may makakita. Baka mapagbintangan pa ako ni Sarah na kabit mo." "Paano kita magiging kabit kung asawa naman kita?" Seryosong pahayag ni Marco na tila hindi nito nagustuhan ang mga sinabi ni Faith. "Asawa mo lang ako sa papel, Marco." Matapang na pahayag ni Faith. "Akala mo lang yun, Faith. Hindi kami engaged ni Sarah. Wala akong relasyon sa kahit na sinong babae. Kahit na iniwan mo ko." Nagulat si Faith sa revelasyon ni Marco. "Dinedenay mo pa talaga ang babae mo?" Tanong ni Faith. "Dinedenay ba kita? Ikaw lang naman ang babae ko eh." Tanong pabalik ni Marco. Automatikong kinurot ni Faith sa bewang si Marco na ikinaaray naman ng pilyong lalaki. Mabuti na lamang talaga at nakalabas na sila ng simbahan. "Kayo ni Sarah. Hindi ako maniniwalang wala kayong relasyon. You guys were all over the news." Medyo tumaas pa ang boses ni Faith. "Sumama ka sa akin at ikukwento ko sa iyo lahat ng nangyari nung umalis ka sa mansyon. Para maliwanagan ka.
At hindi puro haka-haka lang ang nasa isip mo. Pag-aalok pa ni Marco. Ano? Bakit kailangan kong sumama sa'yo? Hindi pa pwedeng sabihin mo na lang? Kunot noong tanong ni Faith. Nagugutom ako, doktora. Let's have a dinner. Hindi na pinasalita pa ni Marco si Faith dahil hinawakan niya sa palapulsuhan nito at hinila patungo sa kanyang sasakyan. Habang si Faith ay nalulutang ang utak sa mga nangyayari. Hindi kasama sa plano niya ang makipag-dinner sa asawang dapat niyang hiwalayan. Pero hindi rin niya matanggi na gusto niyang malaman ang lahat ng nangyari. Palihim na napangiti si Faith nang dinala siya ni Marco sa mga street food. Takoyaki monster. Pangasar pa ni Faith kay Marco. Paano ba naman? 3 order ng takoyaki ang binili ni Marco. Gwapo naman. Kumindat pa si Marco kay Faith habang umunguya ng takoyaki. At lumulobo pa ang pisngi. Maiba tayo, Marco. Paano wala kayong relasyon ni Sarah? Tanong ni Faith habang umunguya ng kwek-kwek. Oo, pinagkasundo kami ni Mama noon. Nagalit ako sa iyo noon, Faith, dahil pakiramdam ko, ang dali-dali lang sa iyong bitawan ng relasyon natin. 3 buwan akong naging sunod-sunuran sa mga gusto ni Mama. I-date ko raw si Sarah, mag-dinner daw kami, mag-mall, para ma-divert ang attention ko. Yun ang rason kung bakit ang daming news article tungkol sa amin. Pero sa kabila ng lahat, mabuti na lang sumunod ako sa gusto ni Mama. Paliwanag ni Marco. Sa panghuling pangungusap ni Marco, natigilan si Faith. Tila sinasaksak ang puso niya sa kanyang narinig. What do you mean? Bakit? Kalmado niyang tanong. Dahil nalaman ko ang lahat ng kanyang kahiyupan na ginagawa sa'yo. Seryosong sagot ni Marco. Palihim na napalunok si Faith sa mga titig ni Marco na hindi niya kayang magsalita. Halos magkasabay nilang inilagay sa dashboard ng sasakyan ng kanilang pagkain. Mukhang ito na ang simula ng kanilang masinsinang pag-uusap. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pisikal ka rin palang sinasaktan ni Mama? Ilang beses kitang tinanong, Faith, kung anong problema tuwing umuwi ako sa bahay na umiiyak ka. Ang laging sagot mo lang, nag-away kayo ni Mama dahil sa pangliliit niya sa'yo. Humigpit ang pagkakahawak ni Marcos sa manibela. Napakasira ulo kong asawa dahil hindi man lamang kita nagawang ipagtanggol kahit sa sarili kong pamilya. Oo, dahil sa akin hindi tayo umalis ng mansyon, pero kung alam kong ganun ka, kababoy, tratuhin ni Mama, matagal na sana tayong umalis. Faith, nangako tayo sa isa't isa na wala tayong ililihim. Kakampi mo ko sa lahat ng bagay, pero bakit ganun? Nagulat si Faith nang nagsimula ng magsilabasa ng mga luha ni Marco. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung paano kanya paglinisin ang mansyon? Ginawang tagalaban ng mga bibigat na kortina. Tagaluto. Hindi na natapos ni Marco nang sumigaw si Faith dahil hindi na niya napigilan pa. Dahil ayokong masira ang relasyon mo sa pamilya mo, Marco. Kung aalis tayo sa mansyong yon, mawawala ng parang bula ang iyong mga pinaghirapan. Sa tingin mo ba, ibibigay nila ang kumpanya sa'yo kapag sinuway mo sila? Kapag sumama ka sa akin, sa kahirapan imbes na umangat? Hindi, Marco. Kasi kung paghuhugas, paglilinis at paglalaba lang yan, kakayanin ko. Kakayanin ko magtiis para lang maabot mo yung mga pinapangarap mo. Dahil ayoko matulad ka sa akin na dati walang napagtagumpayan sa buhay. Malakas na napamura si Marco at sinubukang hawakan si Faith, ngunit tumiwas ito. Naiintindihan kita, Faith, pero hindi yun tamang rason para tratuhin ka ng ganun. Asawa kita, hindi ka katulong. Tapos pag may hindi nagustuhan si Mama sa pinagawa niya, sasampalin ka. Lintik na yan, Faith. All this time parang pinapatay ka na pala ng pamilya ko, pero ako puro trabaho lang at walang kaalam-alam. Napakatarantado pakinggan. Tinitigan ni Marcos si Faith na punong-puno ng kalungkutan ang mga mata. Dahil naging pabaya ko sa'yo, wala akong kwentang asawa. Kaya alam mo ba? Sabi ko sa sarili ko, kukunin ko ang kumpanya at hahanapin kita kahit maubos pang pera ko. Pero hindi mo ko hinanap. Naluluha naman na saad ni Faith. Kasi kung hinahanap mo ako, sana magkasama tayo ngayon, di ba?
Ngayon ay hinawakan ni Marco ang kamay ni Faith at maingat na hinahaplos ang pisngi. Hindi na umangal pa si Faith. Tanging ginawa niya ay damdamin ang haplos ni Marco. Nahanap kita, Faith. Nag-aaral ka para maging neurosurgeon. Doon ko nalaman na nagkita kayo ng mama mo ulit. Ngumiti si Marco nang makita ang gulat sa mga mata ni Faith. Bakit hindi ka nagpakita sa akin? Hinalikan sa noo ni Marco si Faith. Dahil nakita ko ang mga malaya mong ngiti. Doon ko napagtanto na yun ang panahon na inaabot mo ang pangarap mo. Kaya sabi ko, makukontento muna ako na pagmasdan ka sa malayo. Iniisip ko na suportahan na lang muna kita mula sa malayo. Ayokong bigyan ka ng distractions. Dahil malapit mo nang makamit ang iyong pangarap. Matamis na ngumiti si Marco. Ikaw ba ang nagpadala ng bulaklak sa akin ng graduation ko? Nagbabakasakaling tanong ni Faith. Dahil isa yun sa mga bagay na milagro lamang niyang natatanggap noon. Kahit magpaimbestiga pa siya kung sinong nagbigay kaso hindi matukoy. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. Maganda ba ang mga rosas, mahal? Mas napaluha si Faith at niyakap ang lalaking kanyang pinakamamahal kahit anong oras pa ang gawin niya para i-deny ito. Napakagat ng labi si Marco at kinandong ang asawa niya sa kaniyakap pabalik. Pilit niya itong pinapakalma sa pamamagitan ng paghalik sa buhok nito at paghaplos sa likod. Tahan na, mahal. Andito na ako. Maayos natin to, okay? Malambing na saad ni Marco at napangiti siya nang tumango-tango si Faith. Isa lang ang masasabi ni Marco ngayon. God bless us this Sunday. Samantala, ready ka na ba, doktora? Tanong ni Doc Mark. Hopefully yes. Sagot naman ni Faith na puno ng kumpiyansa. Chin up. Nagmumukha kang natatae. Pagbibiro naman ni Doc Mark. Napairap na nga lamang si Faith. Alam mo, puro kakalokohan. May pasyente tayong ooperahan, no? Huy sis, fake news ka. Ikaw lang ang mag-oopera, no? Dinadamay mo ko dyan. Ngayon si Doc Mark naman ang umirap. Dahil wala sa mood si Faith na makipagbardagulan kay Mark, ay bumuntong hininga na nga lamang siya. Good luck, doktora. Seryosong saad ni Doc Mark. Good luck to us, Doc. Nakangiting pabalik na bati naman ni Faith. Libre mo pagkatapos pagbibiro pa nga ni Doc Mark na ikinatango ni Faith. Maya-maya pa ay nagsimula na nga ang operasyon. Inaamin ni Faith na may kaba siyang nararamdaman habang inaasikaso ang pagbubukas ng utak ni Doc Castro. Oo, operasyon na niya ngayon. May laking tinik na nakadiin sa dibdib ni Faith dahil iniisip niya kung paano pag hindi niya ito nailigtas. Siguradong hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. May ilan ring namatay sa mga operasyon ni Faith pero hindi naman dahil sa kanyang pag-oopera kundi dahil sa komplikasyon na nangyari. Ilang beses na rin siyang lumuha dahil sa pagkamatay ng pasyente niya. Doktora siya pero hindi siya perpekto at hindi siya Diyos. Sa kalagitnaan ng operasyon, natigilan ang lahat. The patient's bleeding. Kinakabahang pahayag ni Faith. Gustong magpanik ni Faith ngunit hindi niya magawa. Kailangan niya mag-focus. Huminga siya ng malalim at binawasan muna ang dugo sa pamamagitan ng isang equipment sa kahinanap ang dahilan ng pagdurugo. The bleeding has stopped. Anunsyo ng isa sa operating nurse. O diba? Sabi sa'yo magiging maayos ang lahat eh. Masyado ka kasing overthinker sis. Saad ni Doc Mark habang umunguya ng kwek-kwek. Naging successful ang operation ni Don Castro. Natupad na ang panlilibre ni Faith. Alam mo syempre may side pa rin sa akin. Manangangamba. Dahil hindi naman ako Diyos na kayang isalba ang kung sino man. What if diba? What if? Time na pala nung tao. Umirap si Faith saka kumagat sa kanyang dynamite. Napatango-tango si Doc Mark. O siya, wag na nating pag-usapan yan. Ang importante ngayon maayos na si Mr. Rosales. Napangiti si Faith. Salamat sa Diyos dahil kung wala siya, hindi yun magagawa ni Faith. Manong, ilan na po bang nalaman nito?
Baka pumalugi kayo. Natatawang tanong pa ni Faith sa tindero ng tusok-tusok. Napahalakak ang manong. Naku, huwag kang mag-alala ma'am. Bilang ko po ang bawat subo niya. Napasimangot naman si Doc Mark. Grabe kayo sa akin ha. 10 kwek-kwek pa nga lang po kaya ang nakain ko. Saka 5 fishball at siomay. Pasensya ka na po. Hindi po kasi ito pinapakain sa kanila eh. Pangasar pa nga ni Faith na ikinairap ni Doc Mark. Pagkatapos ng merienda nila, ni Doc Mark ay dumiretso nga si Faith sa parking lot ng ospital. May usapan sila ngayon ni Marco na magkikita sila. Hanggang ngayon patago pa rin ang pagkikita nila dahil baka malaman ni Doña Emilia. Hi, bati ni Faith. Good mood ah. Masaya ba ang date nyo ng neurologist mo? Sarkastikong tanong pa nga ni Marco na ikinatigil naman ni Faith. Date? Kunot noong tanong ni Faith. Hindi kami nag-date, Marco. Malamig na tinignan ni Marco ang mga mata ni Faith. Ano palang tawag mo sa babae at lalaking kumakain sa labas? Habang naghihintay ako sa'yo, dito, tumatawa ka sa iba. Tama ba yon, Faith? Palihim na napasinghap si Faith. Marco, nilibre ko lang naman si Doc Mark dahil naging successful ang operation. Matagal na naming kasunduan yon. Sagot ni Faith at napayuko. Lumapit naman ang katawan ni Marco kay Faith at laking gulat na lamang ni Faith nang kargahin siya ni Marco para makaupo sa kandungan nito. Marco, nasa public place tayo at sa sasakyan mo pa. Nautal na sabi nga ni Faith. Hindi niya kinakayang mga titig ni Marco. Mukha bang importante sa akin yun, Faith? Seryosong tanong pa nga ni Marco sa kanya. Napabuntong hininga si Faith dahil mukhang galit nga si Marco. Mag-drive ka na. Umuwi na tayo sa kondo ko, doon tayo mag-usap. Saad ni Faith at akmang tatayo na nang hinapit siya ni Marco sa bewang at walang pasabing hinalikan. Napapikit si Faith at hinalikan pabalik si Marco. Nagsimula sa agresibo ang halik hanggang sa naging mapusok ito. Pareho silang hingal na hingal pagkatapos ng halikan yun. Akin ka lang, Faith. Hinalikan muli ni Marco si Faith habang ang mga kamay nito ay hinahaplos ang mga iba't ibang parte ng katawan ni Faith. Hindi maiwas ni Faith ang makagawa ng ingay. Hindi niya kayang pigilan ang sarili niya dahil tila nagpaulila na siya sa mga haplos ni Marco. Hinalik-halikan ni Marco ang leg ni Faith, saka bumulong. Alam na alam mong makasarili ako pagdating sa'yo, Faith, dahil akin ka. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang makawala sa akin? Hindi, misis ko. Ang sa akin ay akin lang. Halos hindi makahinga si Faith at nasinghap siya nang pinisil ni Marco ang natatakpan pang mga kabundukan niya. Naiintindihan mo ba, misis? Tanong ni Marco at kinagat ang ibabang labi ni Faith. Yes. Pasinghap na sagot ni Faith. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. Saka kinarga si Faith pabalik sa shotgun seat. Uuwi na tayo sa kondo mo dahil baka mahaba-habang pag-uusap ang mangyayari sa atin. Napapahalakak pa nga na sa ni Marco na ikinapula naman ang pisngi ni Faith. Ano ba? Mag-drive ka na nga lang? Iritang saad naman ni Faith. Ang sungit. Huwag mong sabihing buntis ka na agad. Pangasar pa nga ni Marco na ikinairap na lamang ni Faith. Bumaling si Faith sa mga bintana ng sasakyan at palihim na napangiti. Kinikilig ata siya. Napakuyom naman ang kamay si Faith sa inis habang pinagmamasdan si Marco at Doktora Hermosa sa hospital canteen. Ang saya nilang tignan at ang sakit nila sa mga mata ni Faith. Halos mag-iisang linggo na siyang hindi maayos kinakausap ni Marco. Labis ang pagtataka ni Faith dahil okay naman sila nung mga may nangyari sa kanila sa kondo niya. Pakiramdam ni Faith ay luluha na naman siyang muli. Kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa klinik niya nang nabangga nga siya ng kung sino. Doktora Chavez? Nagangat ng tingin si Faith at nakitang si Dr. Travis ito. Isang pedya. Bakit ka umiiyak, doktora? Nag-aalalang tanong pa ni Dr. Travis. Kagad na tumayo si Faith, saka pinunasan ang kanyang mga mata. Wala. Alam mo na, patient things. Nag-aalala ang umiti si Dr. Travis.
Naiintindihan ko, doktora. May mga panahon talaga na kahit tayo, doktor, ay nagiging emosyonal sa sitwasyon ng ating mga pasyente. Ngumiti si Faith kahit sa kaloob-looban niya ay gusto niyang mahiya, hindi naman kasi yun ang rason. Gusto mo ba na sumama sa akin sa rooftop, doktora? May mga dala akong pagkain galing sa convenience store para makahinga ka. Nahihiyang pag-aaya ni Doc Travis. Sumangayon si Faith. Hindi na rin iba si Doc Travis sa kanya. Magandang panahon na rin ito para makalimutan ang kanyang nakita kanina. Pagkatapos ng rounds ni Faith sa kanyang mga inpatient, ay dumiretso na siya sa parking lot. Mag-aalauna na, ng madaling araw kaya wala na masyadong maraming tao. Ay, nakakapagod. 5 oras ba naman sa OR? Bulong ni Faith sa kanyang sarili. Akmang bubuksan na sana ni Faith ang pinto ng kanyang sasakyan nang biglang may nagtakip ng kanyang baba at ilong kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Marco? Gulat na tanong ni Faith. Nang una niyang makita si Marco sa kanyang pagdilat. Ikaw ang paresahang kumuha sa akin kanina? How could you? No, mahal, please. Kumalma ka. Hindi akong kumuha sa'yo. Umiiyak si Marco. Ang tauhan niyo ni Mama, dammit. Malakas na napamura si Marco. I almost lost you. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung natuloy ang plano ni Mama. Natigilan si Faith. Ha? Anong plano? Ipinag-utos ni Mama. Naipalagpit ka. Galit na pahayag ni Marco. Nanginginig pa ito habang nakakuyom ang mga kamay na tila galit na galit. Napatakip ng bibig si Faith at napaluha. Ano bang kasalanan ko sa pamilya mo, ha? Ako na ngang umiwas eh. Umalis na nga ako sa'yo. At saka, ako pang nag-opera sa papa nyo. Bakit kailangan pang gambalain nila ako? Napailing na lamang si Marco ng paulit-ulit. Hindi ko alam, mahal. Ang mabuti ligtas ka at hindi ako nahuli. Mabuti na lang at sinundan kita sa parking lot dahil kung hindi baka nawala ka na sa akin. Niyakap ni Faith ang humahagulgol na si Marco. Nakita niya kung gaano humahagulgol si Marco at natatakot na mawala siya. Salamat. Paulit-ulit na bigkas na lamang ni Faith habang hinahalikan sa noo si Marco. I love you so much, Faith. Please give me a second chance. Bumalik ka na sa akin, mahal. Miss na kita. Maingat na hinaplos ni Marco ang pisngi ni Faith. Pangako ko sa'yo, kahit sino pa yan, hindi ko hahayaan na masaktan ka. Kahit sino pa, lalabanan ko para sa relasyon natin. Walang kung sino man ang makakapaghiwalay sa atin muli. Kahit si Mama pa yan. Dagdag ni Marco. Napangiti si Faith at sunod-sunod na tumango. I love you so much, Marco. Kahit ilang beses pa tayong ipaghiwalay, nang tadhana sa'yo pa rin ako babalik. Hinalikan ni Marco si Faith at habang sila ay naghahalikan ay palihim niya rin na ipinasok ang isang singsing sa daliri ni Faith. Dahil doon na itulak ni Faith si Marco. Mahal, ano to? Magpakasal tayo ulit, mahal. Ngayon, sa simbahan na gusto mo. Lahat ng gusto mo para sa kasal natin gagawin natin dahil iyon ang isa sa mga bagay na hindi ko naibigay dati sa iyo noon. Ipinaglapit ni Marco ang kanilang mga noo sa kahinalikan sa labi si Faith. Magpapadala na sana si Faith sa malalim na halik ni Marco nang bigla niyang naalala na nagseselos nga pala siya. Pero teka, may kasalanan ka pa sa akin, ha? Bakit kayo magkasama ni Doktora Hermosa sa kantin? Tanong ni Faith nang naputol ang kanilang halikan. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco, saka humalakhak. Tumaas ang isang kilay ni Faith. At talagang tumatawa ka pa. Kaagad tumigil si Marco at niyakap si Faith. Mahal. Masaya ako kasi nagsaselos ka. Pero gusto kong malaman mo na pinsan ko si Doktora Hermosa sa side ni Mama. Napatango na lamang si Faith. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Marco. Hindi niya kilala ang mga ibang pinsan nito dahil ayaw niyang sumasama sa family reunion. Magpahinga ka, mahal. Pagkatapos ito, haharapin natin sila lahat. Haharapin natin ng magkasama
At dapat managot ang dapat managot. Ngumiti pabalik si Faith at hinalikan ng asawa. Tama, haharapin natin sila ng magkasama. Samantalang mabilis na lumipas ang mga araw. Anak, you cannot do this to me. Mama mo ko. Dapat hindi mo ako ginaganito. Nagsisisigaw si Doña Emilia habang pinopusasan ng mga pulis. Anak mo rin ako, ma. Dapat hindi mo ako ginaganito. Pati ang babaeng pinakamamahal ko. Malamig na saad ni Marco. Magkita na lang tayo sa korte. Hindi ako makapaniwalang ipinagpapalit mo ko sa babaeng yan. Wala kang kwenta? Naging doktor lang ang yabang na. Pinoprotektahan lang kita, Marco. Umiiyak na saad ni Doña Emilia. Please anak, gumising ka. Huwag mong gawin to sa akin. Napailing si Marco. Ma, gising na gising ako. Gising na gising ako nung inutusan mo ang lalaking yun para gawa ng masama ang asawa ko. Galit na sigaw ni Marco. Niyakap ni Faith ang braso ni Marco para pakalmahin. Tama na. Hayaan mo ang batas ang magturo sa kanya ng leksyon. See? Minamanipula ka niya. Bintang naman ni Doña Emilia kay Faith. Napabuntong hininga si Faith. Doña, hindi ko minamanipula ang iyong anak. Sadyang nagmulat lang ang kanyang mga mata sa totoo mong kulay. Napakasama mong ina. Gusto mong pagtakpan ang kasiyahan ng iyong anak para lang sa sarili mong kapakanan. Akala ko noon ayaw mo sa akin dahil hindi ako nakapagtapos. Yun pala, ayaw mo sa akin dahil hindi ako mayaman. Wala kang makukuha sa akin. Wala kang makikitang ginto na nakapatong sa aking ulo. Pagod na ngumiti si Faith. Kaya ilang beses mo akong pinagbantaan, minaltrato at emosyonal na sinaktan. Para lang iwanan ng anak mo? At ipakasal siya sa Sara na yun dahil mayaman sila at yayaman din kayo. Hindi mo mahal ang iyong anak, Donya. Mahal mo lang ang sarili mo. Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Mahal ko ang anak ko. Sigaw naman ni Doña Emilia. Ako? Ako ang asawa ng anak mo. Hindi mo siya mahal, Donya. Minanipulate mo ang anak mo na gawin lahat ng gusto mo para mas lumago ang buhay na meron ka. Baka nakakalimutan mo. Pareho lang tayo ng pinanggalingan. Mahirap ka rin bago mo pinakasalan si Don Castro. Makasarili ka, Donya. Hindi nakapagsalita ang Donya. Huwag kang mag-alala, Doña Emilia. May pera na ako ngayon. Galing sa pinaghirapan ko. Makakatulong ako sa anak mo. Kakayod kaming dalawa at magtutulungan para mas maging maayos ang pamilya namin. Magiging sandala namin ang isa't isa. Magiging malaya ang anak mo mula sa mga kamay mong marahas, Donya. Dagdag pa ni Faith. Hindi nakapagsalita si Doña Emilia at napayuko na lamang. Parehong pinagmasdan nila Marco at Faith ang mga pulis. Napapalayo kasama ang taong naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Niyakap ni Marco si Faith mula sa likuran at hinaplos ang mga tiyan ni Faith na medyo umuukbo na. Halika na, mahal. Magpahinga na tayo, baka mapano pa si baby. Malambing na hinalik-halika ni Marco ang leeg ni Faith. Napangiti si Faith at hinarap ang asawa. Okay po, mister. Pero gusto muna ni baby na kumain ng ice cream saka saging na may ketchup eh. Napailing na lamang si Marco ngunit sinunod naman ang gusto ng asawa niya. Minsan talaga mahirap tanggihan ang paglilihin ng asawa, lalo na't first baby nila ito. Masayang pinagmamasdan ni Faith si Marco habang inaayos ang pagkain niya. Alam niyang naging mahina silang dalawa at masyadong maluwag ang kapit nila sa isa't isa. Pero sa pagkakataong ito, matatag na sila at pangako nila sa lahat ng bagay magkakasama sila. Lalong-lalo na may paparating na silang anghel. Marco! Sunod-sunod na napalunok si Marco habang naririnig niya ang sunod-sunod na sigaw at iyak ni Faith. Mahal, konting tiis na lang. Pagpapakalma naman ni Marco sa kasalukuyang nanganganak na asawa. Mas humigpit ang hawak ni Faith sa kamay ni Marco. Konting tiis. Napaan na nga ito at napasigaw. Hindi ka na makakaulit sa akin, lalaki ka! Sigaw pa nga ng babae.
Rinig nilang natawa ang doktora. Lagot ka, Mr. Rosales. Pabirong saad ng doktora. Napakagat na lamang ng labi si Marco. Wala namang ganyanan, mahal. Mrs. Rosales, breathe and push. Nakikita ko na ang ulo ng bata. Pahayag ng doktora na ikinahinga ni Marco. Kulang na lang mahimatay si Marco sa nangyayari ngayon. Gusto niyang huwag masaktan ang kanyang asawa ngunit kailangan yun para malabas ang kanilang anak. Ilang iripan ni Faith, narinig nila ang napakagandang iyak mula sa sanggol. Congratulations, Mr. and Mrs. Rosales, a healthy baby boy. Saad ng doktora. Nilingon ni Marco ang kanyang asawa para sana bumati, ngunit napawi ang kanyang ngiti nang biglang sumigaw pa ito. Dok, may isa pa ata! Umiiyak na sigaw ni Faith. Okay, relax ka lang. Huminga ka and push! Utos ng doktora. Pinagpapawisan na si Marco at nanginginig na ang kanyang mga paa sa nangyayari. Alam nilang hindi lamang isang kanilang anak dahil nasabi na ito ng doktor, pero hindi nila alam kung ilan nga ba. A baby boy again! Isang junior ulit! Anunsyo ni doktora at bulala si Marco. Ilang minuto ay may sumunod muli. Another baby boy! Wow! Manghang saad pa ng doktora. Lord, pwede naman pong unti-unti namin ni Mrs. buuin ang basketball team. Huwag lang po sana 12 kaagad ang lumabas. Dahil sa maraming nararamdaman na emosyon si Marco, napapasabi siya ng mga bagay. Napapahalakhak ang mga nurse at ang doktora. Isa na lang, Mrs. Rosales, okay? Inhale, exhale. Anunsyo ng doktora. Walang yaka, Marco. Nanghihinang saad ni Faith. Hinalikan sa noo ni Marco si Faith. Konting tiis na lang, mahal. Kaya mo yan. Hanggang sa, a healthy baby girl at last. Anunsyo ni doktora. Congratulations, Doktora Chavez. You just gave birth to a healthy quadruplets. Parehong napaluha sina Marco at Faith habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak. You're so brave, love. Maraming salamat sa pagluwal sa napakaganda at napakagwapo nating mga anak. Mahal na mahal kita. Napakasaya ko ngayon, mahal. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataong maging isang ama. Pulong ni Marco kay Faith habang niyayakap ang asawa at umiiyak. Napangiti si Faith at hinaplos ang ulo ni Marco. Maraming salamat dahil pinaranas mo sa akin na maging ina. Hindi ko pagsisisihan na ikaw ang aking minahal. Palagi ako magpapasalamat sa Diyos. Parehong napangiti sina Faith at Marco sa kasaglit na naghalikan. Ngayon masayang-masaya si Faith dahil buo na ang kanyang pinapangarap na pamilya. Siya si Doktora Faith Rose Chavez Rosales. Patuloy na tatakbo sa buhay kahit siya pa ay mahuli dahil ang buhay ay hindi karera. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Marco at Faith. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Lloyda Nankil of Australia, Ophelia Kakayurin, Miriam, Presbyteros Rose, Merlilin, Rayan Parocha, Cleo, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Anna Venier, Santa Marcela Apayao, Anita Hernando, Emily Borak, Wilma, Nelani, Juan, Imelda Forteza, Eileen, Jen, Vanessa, Teresa Bulie, Teresita Schmid, Cecilia Ramos, Shirley Peralta, Nena Ano, Lina Leono, Rosemary Corpus, Susan Upaga, Lynn Lee, Rayan Parocha, Imelda, Susan, Flor Dete, Janice Marukin, Jocelyn Lovinaria, Miriam, Jeros Jimena,
Nesbeth Hanaban, Lovina Galang, Felma Cabato, Wilma, Eileen, Augustus, Cleo, Gina Bayas, Josefina Rubio, Innocent Binary Code, Merlilyn, Anita Hernando, Juby Hernandez, Ana Vencer, Luz Viminda Rivera, Anita, Nerlani, Emily, Mamerto Gayawan Jr. At shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening!